komedyanteng ginawang biro ang Diyos bago maganap ang sunog sa Los Angeles. Humingi na daw ng tawad. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. I'm here really quick just to issue a public apology. I'll just get straight to it. I posted a reel this morning and it must have offended a lot of people. And my family and I are very embarrassed. And I want to admit when I'm wrong, and I'm sorry. And I just want to say thank you to Instagram for letting me know that what I did was wrong. And I clearly was in violation of their community guidelines and standards. And otherwise they wouldn't have, they wouldn't have shut the video down and told me that. So, if you want to watch it, I posted it this morning, and let me know what I did wrong so I can learn and be a better person. So thank you for your forgiveness, and again, I'm sorry. Viral ngayon sa social media ang paghingi ng tawad ng komedyanteng si Nikki Glazer na sinabi niya sa kanyang Instagram account. Ang nasabing public apology ay kaugnay umano ng mga salitang binitiwan niya habang nag-host sa 2025 Golden Globe Awards noong January 5, kung saan sinabi niya na zero ang Diyos sa mga speech na binibitiwan ng mga nanalo sa awards night. Matatandaan na gumawa ng listahan ang nasabing host ng mga pinasasalamatan sa nasabing parangal. Batay sa kanyang listahan, pinakamarami dito ang pasasalamat sa mga crew at sa mga cast. Kasunod ay ang mga ina at pinakahuli ay si Mario Lopez na isang American actor at television host. Habang ang Diyos na siyang lumikha ng buong sanlibutan ay zero sa bilangan. Kasunod nito ay ang tawanan ng mga artista o mga celebrity na naroon sa pagkakatipon. Ayon kay Nikki, hindi raw ito katakataka dahil ang Hollywood ay isang godless society. Much has already happened in the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. Umani ng libu-libong negative comments ang mga pahayag ni Nikki mula sa mga netizens sa buong mundo, partikular ang mga miyembro ng Kristyanismo. Dumating sa punto na ang kanyang pahayag ay sinisising dahilan kung bakit tinutupok ngayon ng apoy ang Hollywood at ang mga bayan sa palibot nito. Isang pangyayari na naganap 2 araw makalipas ang Golden Globe Awards. Naniniwala ang mga Kristiyano sa iba't ibang panig ng mundo na ang mga biro ng nasabing komedyante ay nagdala ng galit at parusa ng Diyos sa California. Matapos ngang mag-viral ang nasabing biro at dahil sa patuloy na paglala ng sunog sa California, sinasabing humingi daw ng tawad si Nikki sa publiko gamit ang kanyang social media account na Instagram. Bagaman marami ang natuwa sa paghingi ng tawad ni Nikki, hindi pa rin nawawala ang negatibong komento ng iilan na nagsasabing malaki ang naging pinsala ng kanyang ginawa. Dagdag pa rito, hindi naging malinaw ang paghingi ng tawad dahil hindi naman daw espesipikong sinabi ni Nikki sa video ang kasalanan na kanyang ginawa. Matatandaan kasi na hindi lang pala ito ang birong pinakawalan ng komedyante sa kanyang pag-host. Kabilang dito ang joke niya tungkol sa iskandalong kinasasangkutan ng sikat na rapper na si Sean Diddy Combs na umano ay napakaraming batikos na natanggap niya mula sa mga fans nito. Kabilang din sa kanyang mga biro ay tungkol sa kaso ng pagpatay kay United Healthcare CEO Brian Thompson. Nagpakawala rin ng joke si Glazer patungkol sa mga reklamong sexual laban sa mga paring Katoliko. Nasundan pa ito ng ilang mga jokes tungkol sa droga, sa politika at sa LGBT. Dahil dito,
May ilang mga netizens ang nag-iisip kung ang apology ba na ginawa ay patungkol sa kalapastangan ng ginawa niya sa Diyos. Pero kung sakali man na totoong ang paghingi ng tawad ni Glazer ay patungkol nga sa Diyos, hindi dapat na humingi siya ng tawad sa mga Kristiyanong nasaktan sa kanyang mga sinabi. Dapat siyang humingi ng tawad, unang-una ay sa Diyos kung kanino siya nagkasala, at pangalawa ay sa mga taong naperwisyo sa naganap na sunog, kung ito man ay dulot ng galit ng Diyos. Ang sabi sa aklat ng Kronika 7:14, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ang aking mukha, at tatalikod sa kanilang mga masasamang mga gawa, didinggin ko sila mula sa langit, patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ang kapatawaran mula sa Diyos ay hindi umano na ipapakita sa dami ng mga humanga sa iyong pagpapakumbaba sa social media. Hindi ito na ipapakita dahil sa maraming positibong comments ng mga tao na nakapanood ng iyong public apology. Higit sa lahat, hindi nanggagaling ang kapatawaran sa mga taong humanga sa iyong public apology. Ang kapatawaran ay manggagaling sa Diyos. At kung nais mong malaman na ikaw ay pinatawad, makikita ito sa iyong mga gawa. Kung tunay na inihingi mo ng tawad ang iyong kasalanan, babaguhin ka ng Espiritu Santo na tutulong sa iyo upang huwag ka nang magkasala uli at gagabayan ka niya sa tamang mga desisyon. Ang sabi sa 1 John 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na magpapatawad sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo mula sa lahat ng ating mga kalikuan. Kung tayo'y kanyang pinatawad sa ating mga kasalanan, lilinisin niya tayo sa ating mga kalikuan at karumihan sa buhay. Pero kung nakikita natin na patuloy pa rin tayo na gumagawa ng mga bagay na marumi, at hindi pa rin natin binabago ang mga maling inihingi natin ng tawad, nangangahulugan ito na hindi totoo at wala sa puso ang kapatawarang ating hiningi at hindi pa rin tayo napapatawad sa ating mga kasalanan.